Pamagat, ang kakaibang bisita sa San Miguel. Tahimik ang barangay ng San Miguel sa Iloilo, mapayapa, luntian, at payak. Kilala ng bawat isa ang kanilang kapitbahay, at ang buhay ay umiikot sa palayan, simbahan, at mga kwentuhan tuwing dapit hapon. Hanggang sa dumating ang isang estranghera, umuulan nang dumating si Lucia. Nakabalot sa pulang shawl, basang-basa ang kanyang mahabang buhok. Sinabi niyang siya ay kamag-anak ni Aling Rosa na matagal nang namayapa. Balak daw niyang ayusin at tirhan ang lumang bahay ni Aling Rosa. Maligayang pagdating, wika ni Kapitan Efren, may halong pagdududa sa tono. Tahimik dito sa amin. Sana'y igalang mo ang aming pamayanan. Ngumiti si Lucia. Wala po akong ibang hangad kundi ang mamuhay ng tahimik. Sa simula'y naging maayos ang lahat. Tahimik si Lucia, magalang at hindi palalabas ng bahay. Ngunit hindi nagtagal, napansin ng mga taga-barangay ang kakaibang bagay sa kanya. Tumatahol ang mga aso kapag siya'y dumadaan. May mga bata ang nagsabing namumula ang kanyang mga mata sa gabi. Isang sanggol mula sa karatig sitio ang biglang nawala. Nakita raw ng mga magulang ang isang aninong parang ibong malaki sa bubungan. Pinagbintangan ng mga hayop, ngunit si Lolo Sim, na halos bulag ngunit matalas pa rin ang isipan, ay nagsabi ng tahimik, alam ko na to. Aswang. Sa una, walang naniwala. Aswang. Sa panahon na yon? Pero nang sunod-sunod na ang kababalaghan, mga baka na kinatay at inubos ang dugo, mga buntis na biglang nahihirapan, nagsimulang matakot ang buong barangay. Tuwing gabi, parang may aninong lumilipad sa itaas. Nawawala ang mga manok at may naririnig na iyak na tila hindi tao. Maging ang mga halaman sa paligid ng bahay ni Lucia ay tila nalalanta. Hanggang dumating ang pista ng barangay, nagsasaya ang lahat, may sayawan, pagkain at misa. Dumating si Lucia na nakaputing damit, napakaganda, tila diwata. Ngunit nang basbasa ng pari ang lugar, bigla siyang napaatras. Namutla. Ang kanyang anino ay tila nahati, parang may pakpak. Umalis siya agad, hindi na nakisaya. Doon nagsimula ang tuluyang pagdududa ng mga tao. Pinabindisyonan ni Kap Efren ang buong barangay. Sinabihan ang lahat na mag-ingat, lalo na ang mga buntis at bata. Isang gabi, si Maria, ang hilot ng barangay, ay pauwi mula sa panganganak ng isang kapitbahay. Napadaan siya sa bahay ni Lucia at may narinig na iyak, mahina, parang sanggol, na bahala siya. Lumapit sa bintana. Sumilip sa loob, may kandila. Nakatalikod si Lucia, nakaupo sa sahig. Hawak ang tila isang sanggol, pero hindi sanggol iyon, isang bungkos ng lamang loob ng hayop, at kinakain ito ni Lucia gamit ang ngipin na itim at matutulis. Ang kanyang balat ay tila nagbabago, may madidilim na ugat. Namula ang kanyang mga mata. Napalingon sa bintana, tumakbo si Maria, hindi lumingon. Hanggang sa simbahan siya huminto,
humihikbi at sumisigaw, agad na kumilos ang barangay. Si Kap Efren, si Padre Dario, at ilang kalalakihan, armado ng asin, bawang, at itak, ay nagtungo sa bahay ni Lucia. Hating gabi, lumabas si Lucia, hindi na ang magandang babae kundi isang nilalang na may pakpak, manipis ang balat. Mahaba ang dila at mapupulang mata, sumusobra na kayo, sabi niya sa malamig na tinig. Hindi ako pumipili ng inosente. Mga hayop lang, mga may sakit, ang kinukuha ko. Wala kang lugar sa amin, sigaw ni Padre Dario, hawak ang krus. Bumalik ka sa dilim. Tumawa si Lucia. Mas matanda ako sa barangay na ito. Nabuhay ako sa mga panahon na wala pa kayong simbahan. Pero hindi umatras ang mga tao. Si Kap Efren ang unang nagbato ng asin. Tumama ito sa lupa sa harap ni Lucia, kumislot siya sa sakit. Nang sunod-sunod ang mga dasal, ang mga bawang, ang asin, unti-unti siyang napilitang umatras. Sumigaw siya ng isang huling sigaw, matinis, masakit sa tainga. Umusok ang paligid. Nawala ng ulirat ang ilan. Pagtapos ng lahat, wala na si Lucia. Naiwan lang ang kanyang pulang shawl, sinunog at wasak. Kinabukasan, binasbasan ang buong bahay. Muling nagbalik ang katahimikan sa San Miguel. Pero nanatiling bukas ang tanong, patay na nga ba si Lucia? Sabi ng matatanda, hindi, baka nakatakas siya, nagtago sa kabubatan, hanggang ngayon may mga kwento pa rin. Sa mga bayan sa paligid ng Iloilo, may mga nagsasabing may babaeng maganda, hindi tumatanda, na biglang sumusulpot at biglang nawawala, at kapag namimiss ng gabi ang katahimikan, at may aninong lumilipad sa bubungan na alala ng mga tao si Lucia. Aral, ang kasamaan ay maaaring magtago sa isang magandang anyo. Magtiwala sa kutob, at huwag maliitin ang mga kwento ng matatanda, sapagkat baka totoo ang mga ito.